Tubig! Naman itong tubig! Ayaw tumigil sala! Matagal na! Matagal na! Ako galit! Ako galit ako! Aray ko! Sino po na ulit? Ano ba? Sumagot ka! Yun mga lods, mapagpalang gabi. Meron na naman tayo ditong isang katerba na nakuha natin sa ayun ala na nakuha natin mga lods sa antikan. So ito Sky, yung Tagalagunang pangalan to, Tokmol. Yan yung sinasabi mong Lazada. Hindi ka pa yata pinapanganak. Ano na to eh? Kalis na to eh. O yan, yung sinasabi mong Lazada, may makukuha ka sa Lazada niyan, Tokmol ka. O ayan, yung sinasabi mo. So ito, kalis mga idol. Yan yung pag ano, hindi ayaw ko malansing. Isa lang kamay hawak ko. Ito, pinaggamitan pa ng kandila. So yan ba yung sinasabing hindi pa daw gamit? Ayan o, kita nyo yung kalansing. Takip pa lang yan. Takip pa lang yan. So ito yung sa dito pala yan. So ito isang kalis na mas maganda mga lods. So parang gold oh. Yan yung kulay. Para siyang lagyan natin ng ilaw. Para siyang ano mga idol, mga talagang sinauna na. No? Ngayon sinimulan mo ko, ayan. Sabi ko sa iyo eh. No, kung sa Lazada mo lang kayang bumili, wag kami. So ito ay tutunawin lang namin pang sangkap sa gagawin nating medalyon. So yan, 3 sa mga kalis. Excuse. Yung isa ginawa pang tirikan ng kandila. Ano, Tagalaguna. Ayokong banggitin yung pangalan mo kasi nagpapasikat ka lang naman. No, nagpapasikat ka lang for the views, for the views. So ngayon, lalo kang mawawalan ng views kapag binanggit ko yung pangalan mo. Pero ayokong banggitin talaga yung pangalan mo dahil wala ka namang kwenta eh. Hanggang paninira ka lang. Ito, dahil makapal to, totol, patunogin mo nga totol. Ano? Oh? Pag tinuktok ko yan sa noo mo, ganyan yung tunog niyan. Ano? So yan ay tirika ng kandila. At ito yung mga, ayun, maliit lang. Grabe man. So yan, meron tayong ano, meron tayong mga tirika ng kandila dito na talagang gamit na gamit. Ayan oh, buntal-buntal na oh. Mga ano na to, antigo na talaga to mga lods. So yan, yung sinasabi niyang Lazada. Yan. Punta ka rito, itutok-tok ko lang sa ulo mo lahat ito. Ano? Yun yung sinasabi mong mga Lazada, bungal-bungal na. Ito, may mga patak pa ng kandila, oh. Galing ng Bukidnon yan, Mindanao. Galing pa ng Bukidnon, Mindanao to. To the rescue, yung mga kaibigan natin doon na mga nasa nag-collector ng antique, to the rescue. No? So, pag napanood mo to, mamatay ka sa inggit. Yun lang, no? Kasi ang kaya mo lang bilhin, yung mga medalyon na nabibili sa Quiapo. Oh? Hindi mo kasi kayang magpakasa ng ano eh. Hindi mo siguro afford magpakasa ng may kalis tsaka ano. So ito excuse. So ito ganito lang yung itsura niyan, pero ang mamahal nito kapag ka ito ay binili mo. Alam ng mga antingero na nagkakarga ng sangkap yan kung magkano ang bawat isa nito. No. So hindi mo afford, kaya naninira ka na lang. Paranggong eh. Ayun, mamatay ka sa inggit. Ito yung paranggong? Oo. So, ito baka sa akin na lang to. Hindi ko tutunawin. Ay, paranggong nga, oh. Paranggong, oh. Yung naninira, gonggong, oh. Oh. Ganyan ang tunog ng ulo mo pagka tinuktok sa ulo mo yan. So, bukod doon mga idol, meron pa tayo dito ano,
Meron tayo ditong pinakamatindi. Ito, nilinis ko ng konti. Kaya nakikita nyo na makintab yan pag tinanggal natin yung ilaw. Yan, makintab yung mukha niya. Ito ay pinadaanan ko na ng bahagya. Tinignan ko kung si Kwang Kong ay maganda kapag pinakintab o mananatili lang siya na tawag nito, mananatili na lang siya na itim. Pero para sa akin dahil ito ay para sa akin naman at ito ay gagamitin ko. Natatandaan nyo noon ang kaalaman kay Kwang Kong, the business emperor. Siya yung pinaka emperador ng mga nagnenegosyo. So ito, malalaman nyo na lang kung replika lang, kahoy o anuman, alam nyo na mahal ang presyo. Paano kapag katanso pa kaya? Tsaka antik na. Antigo na. Hindi ko sana gustong tanggalin yung pagiging antigo niya, pero mga idol, hindi sa akin importante doon kung matanggal yung kanyang mga ano dyan. May carbon dating naman tayo na tinatawag na magpapatunay na yan ay antigo na. So kita ninyo, detalyado yung pagkaagawa sa kanya. So ito mga lods, ang ibig sabihin nito, pag meron kayo nito, walang sino man ang makakapagpabagsak sa inyo sa negosyo. Kahit nasiraan kayo ng siraan dyan, magtututuwad man sila dyan, magtatatumbling man sila, hindi nila nga kayang pabagsakin ang inyong negosyo. Sapagkat ang Kwang Kong ay siyang nangunguna pagdating sa negosyo. So ito ay matapang na klase to ng hindi siya gods. Hindi gods si Kwang Kong. Ano lang siya, isang uri ng alamat na tungkol sa pagninegosyo na siya yung pinaka may hawak ng lahat ng mga negosyo. So ang lahat ng mga nagnenegosyo ay dumadaan sa kanya bago sila magnegosyo, naghihingi ng pahintulot sa kanya. So yun yung kahulugan ni Kwang Kong. At pag sinabi niyang isara mo, isasara mo talaga yung tindahan mo dahil padadalhan ka niya ng maraming batalyon na kanyang mga tauhan. So katapat na to ng mga hari ng king. So nung panahon ng China, merong tinatawag na Han Dynasty, so ganon din siya, isa sa mga tao na mga nasa unang panahon at kinikilala ng lahat ng mga inchik na ito, na kapag ka meron ka ay kahit na pare-pareho kayo ng business, kahit na sira-siraan ka, ay hindi nila magagawang siraan ka sapagkat meron kang bantay na tinatawag na si Kwang Kong. So matangkad din siya, halos umabot na sa isang dangkal. At nung nagtanong ako sa Quiapo nito, ang mahal dun sa Quiapo, ano yun brand new. Pero dahil nga ito ay antique, mas doblehin nyo ang presyo nito. So ayun mga lods, medyo nilinis ko lang siya kanina. Tinitignan ko kung ano mangyayari sa kanya. So mas gusto ko yung bago ang kanyang itsura o imahe, para siya ay naaalagaan at magbigay ng maraming swerte pa sa atin. So hindi siya gods, hindi siya sinasamba, pero kung kakaibiganin mo siya sa negosyo, ito ay inaalayan ng mga gustong-gusto nito. Tagpipiso, yan ang mga gustong-gusto niyan. Alak, ganyan, pwede siya sa mga alak, inaalayan niyo siya. Pero hindi ibig sabihin ginodiyos niyo siya. Siya lang ay inyong gabay at patnubay sa inyong mga negosyo upang hindi kayo mapabagsak at tuloy-tuloy yung hatak ng swerte. Money magnet din kasi ito si Kwang Kong. So ayun, hindi po ito pinagbibili. Hindi po ito pinagbibili mga idol. Ito po ay personal na gamit natin at ito ay sa atin lamang at gagamitin ko rin ito na ilalagay ko sa altar. So maraming Kwang Kong na yung nasa akin. Hindi ako nagsasawang bumili ng iba't ibang uri ng materyales na Kwang Kong. Parang kaibigan na talaga natin to, so hindi tayo pinababayaan. Kaya kita nyo naman, ang aking negosyo ay patuloy pa rin kahit na marami tayong kapareho ng ating mga produkto na inilalabas, pero tinatangkilik. Isa pa, si Kwang Kong ay nagbibigay ng idea
creative kasi to, creative. Kaya kung may tangan kayo nito, parang ang dami-daming idea na pumapasok sa inyong isipan. Dahil napakainam at napakaganda nito pagdating sa negosyo. So yun lamang mga idol, God bless you more.